Mainit ang sikat ng araw habang sakay ng jeep si Eman na papunta sa bahay ng kanyang lolo Agustin sa San Felipe. Isang liblib na bayan yon na ngayon pa lang niya mapupuntahan. Nasa tabi si Eman ng driver upang hindi siya magkamali sa bababaan niya. Hindi inaalis ni Eman ang mata niya sa daan na halos puro malalawak na palayan at talahiban ang kanyang nakikita. Napatingin si Eman sa driver nang sabihin nito na malapit na siya sa kanyang bababaan. Inihanda na niya ang kanyang sarili at niyakap ng mahigpit ang traveling bag na nasa kanyang hita. Makalipas lamang ang ilang sandali, huminto na ang jeep sa tabi ng isang lumang waiting shed na gawa sa kawayan at pawid. Binigyan si Eman ng instruction ng driver na maglakad lang ng diretso sa makipot na daan sa kaliwa ng waiting shed hanggang sa makarating na siya sa San Felipe. Sige po, maraming salamat po, Manong. Bumaba na si Eman at nagsimulang maglakad. Sinuyod niya ang sinabi ng driver. Makalipas ang halos kalahating oras na paglalakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ay narating na niya ang lumang arko na may nakalagay na San Felipe. Nagtanong-tanong siya sa mga taong nakita niya kung nasaan ang bahay ng kanyang lolo Agustin. Dahil sa kilala ang lolo niya sa lugar na yon, ay hindi siya nahirapan na hanapin ang bahay nito. Huminto si Eman sa isang bahay na gawa sa kahoy at pawid. Nakatayo yun sa malawak na bakuran na may ilang punong nakatanim. Napangiti naman si Eman nang makita niyang lumabas ang isang matandang lalaki sa loob ng bahay. Bahagya itong nagulat nang makita siya. Mabilis siyang lumapit sa matanda at niyakap ito. Lolo Agustin! Lolo Agustin! Kumusta na po kayo? Ba, man, ikaw na ba yan, apo? Ako nga po, Lolo. Buti po't natatandaan niyo pa ako. Abay, siyempre naman. Hindi ba't nandun ako sa bahay niyo nung nakaraang buwan? Sige na, pumasok ka, apo. Mainit dito sa labas. Doon na tayo magkwentuhan sa loob. Pumasok si Eman sa simple, ngunit may kalakihang bahay ni Lolo Agustin. Nalungkot siya nang mapagtanto na mag-isa itong naninirahan doon simula nang mamatay ang lola niya. Ilang taon na ang nakakalipas. Umupo si Eman sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Ipinatong niya ang dalang bag sa sahig. Binuksan ni Lolo Agustin ang electric fan at itinapat yun sa kanya. Nagugutom ka ba, apo? Gusto mo bang ipaghain kita? Huwag na po kayo mag-abala, Lo. Busog pa naman po ako. Kumain po ako sa bus station bago po ako sumakay ng jeep kanina. Ganun ba? Binigla mo naman ako sa pagdalaw mo na ito. Abay, hindi ko to inaasahan, Eman. Mabuti't nahanap mo kagad ang bahay ko kahit hindi ka pa rito nakakapunta. Madali lang naman po magtanong eh. Saka, kilala po pala kayo rito. Naituro kagad po sa akin kung saan po ang bahay nyo eh. Nagpatuloy naman ang kumustahan ni na Eman at Lolo Agustin hanggang sa ipinunta ni Eman ang usapan sa totoong dahilan kung bakit siya naroon. Lolo, maiba po tayo. Kumusta po ang kalusugan nyo? Ang sabi kasi sa akin ni Mama na ospital daw po kayo noong nakaraang linggo dahil inatake daw po kayo sa puso. Sorry po kung kahit isa man sa amin wala rito nung nangyari yun. Ayos lang yun. Marami naman akong mababait na kapitbahay na tumulong sa akin eh. Pero huwag kayong mag-alala. Maayos na ako ngayon. Saka, inasahan ko na rin yun kasi matanda na ako. Hinihintay ko na lamang ang tamang oras para sumunod na ako sa Lola Marsing mo. Aba Lolo, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Mahaba pa po ang buhay nyo. Kailangan nyo lang po regular check-up at inumin po mga gamot nyo sa tamang oras. Hindi check-up at gamot ang kailangan ko, apo. Magsasayang lamang tayo ng pera sa mga bagay na yan. Ang totoo mas matagal na akong handa sa aking kamatayan. Ay nako Lolo, hindi pa po kayo pwedeng mawala. Ayaw nyo bang makita po ang magiging apo nyo sa akin?
Abay gusto ko siyempre. Ay, paano yun mangyayari? Kung hanggang ngayon wala ka pa ring nobya. Aray, ang sakit niyo naman po magsalita, Lolo. Pero malay niyo po, dito ko makita sa San Felipe magiging girlfriend ko, o di ba? Ang ibig mo bang sabihin magtatagal ka rito, Apo? Opo, siguro mga 3 buwan po kung hanggang kailan ko po gusto. Aba teka, paano ang trabaho mo? Wala pong problema doon. Pwede ko naman pong gawin ang trabaho ko kahit saan Basta dala ko lang po ang laptop ko at meron pong internet connection. Teka, hindi ko maunawaan ang sinabi mo. Pero mabuti kung ganon. Oo nga pala, gamitin mo yung kwarto ng tatay mo rito. Malinis naman yon. Sa tingin ko kailangan mo muna magpahinga. Dahil alam ko na nakakapagod ang biyahe papunta rito. Hala, sige Apo, magpahinga ka na. Sumang-ayon si Eman sa sinabi ni Lolo Agustin. Tumayo siya at kinuha ang kanyang bag. Binuksan ni Lolo Agustin ang pinto ng isang kwarto na malapit sa kusina. Agad na bumungad kay Eman ang simple at maaliwalas na silid. Meron dong isang lumang kama na kasya ang isang tao. May maliit na aparador at isang lamesa sa tabi ng kama. Dito ka na matulog, Apo ha. Ito ang kwarto ng tatay mo. Hindi ko to masyadong ginalaw mula nang mawala siya. Wala akong binago rito. Pumasok si Eman at tumingin sa kabuuan ng silid. Ramdam niya ang presensya ng tatay niya sa silid na yon. Lumapit siya sa mesang may nakapatong na kahon. Binuksan niya yon at nakita ang mga lumang gamit. Isang notebook, isang kahoy na laruan, at isang lumang larawan ng kanyang ama nung bata pa ito. Mga gamit yan ng tatay mo nung bata pa siya. Yan na lang ang naitabi ko. Dahil ang iba nawala na nung bumaha rito. Tingnan mo ang litrato ng tatay mo. Abay, kamukha mo siya. Ang tagal na po pala ng mga to, Lolo. Hindi ko na po maalala kung kailan ko huling nakita si tatay. Sa akin pagkakatanda 10 taong ka na nung mawala siya, Eman. Malapit na sanang umuwi ang tatay mo sa inyo. Pero hindi na siya nakabalik nang magtungo siya sa gubat. Matamang tinitigan ni Eman ang larawan ng kanyang ama na si Eliseo. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nilapitan siya ni Lolo Agustin at tinapik siya sa kanyang balikat. Mahirap talagang mawalan ng mahal sa buhay. Pero wag mong kalilimutan, Eman, Apo. Kahit nawala na siya, nandito pa rin ang kanyang mga alaala. Hinaplos ni Eman ang larawan at bumalik sa kanya ang mga alaala ng masayang panahon na kasama pa nila ang kanyang ama. Ngunit kasabay ng saya ay ang pait ng pagkawala nito. Lo, siguro kung buhay pa po si tatay, mas masaya po ako ngayon. Nakita niya sana na nakakapag-provide na po ako sa pamilya namin dahil sa trabaho ko ngayon. Maraming bagay ang hindi natin kayang baguhin, Eman. Pero ang mahalaga ay patuloy tayong mabuhay habang binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon. Tahimik na tumango si Eman. Iniwan na siya ni Lolo Agustin sa silid upang makapagpahinga na. Ngunit sa oras na yon ay nahirapan siyang makatulog dahil bumalik sa kanyang isipan ang misteryosong pagkawala ng kanyang ama. Madilim na nang magising si Eman. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Nakita niya si Lolo Agustin na nagbabasa ng dyaryo sa kusina. At nang nakita siya nito, ay ibinaba nito ang hawak at sinabi na hinihintay lang siya nitong magising upang makapaghapunan na sila. Umupo na si Eman at napangiti siya nang ihain ni Lolo Agustin ang sinigang na baboy. Isa kasi yun sa paborito niyang ulam. Maya-maya pa ay pinagsaluhan na nila ang nakahain sa lamesa. Habang kumakain ay naalala ni Eman ang dahilan kung bakit siya pinapunta ng nanay niya sa San Felipe. Panay ang tingin niya kay Lolo Agustin
habang nag-iipon ng lakas ng loob na sabihin dito ang nais niyang sabihin. Lolo, naisip ko lang po, bakit hindi na lang po kayo sumama sa akin sa Maynila? Mas maaalagaan po namin kayo ron. Taka, marami po dong ospital. Kung sakali na may mangyari na naman kagaya ng nangyari sa inyo noong nakaraang linggo. Napahinto si Lolo Agustin sa pagkuha ng sabaw at tumingin kay Eman. Ayoko, Apo. Hindi na. Dito na ako sa San Felipe tumanda. Kaya dito ko rin gustong mamatay. Pero Lolo, mag-isa lang po kayo rito. Sa Maynila kasi kasama nyo kami ni Mama saka ng iba ko pang mga kapatid. Hindi po kayo mahihirapan doon. Alam ko po na mahirap mag-isa, Lo. Nag-aalala rin po kami para sa inyo eh. Lalo na po si Mama. Tama na! Tama na, Eman. Hindi mo ako mapipilit sa gusto mo. Sa baryo na ito umiikot ang buhay ko. At kung ang dahilan mo ng pagpunta rito ay para kumbinsihin akong umalis, ang mabuti pa bumalik ka na lang sa Maynila. Nagulat si Eman sa biglang pagtaas ng boses ng kanyang lolo. Teka Lo, teka. Wala naman po kaming masamang intensyon kung bakit mas gusto namin po na doon kayo sa Maynila. Ayaw lang po namin na mag-isa kayo rito. Sinabi ko ba sa'yo na nahihirapan ako? Maayos ang buhay ko rito. Kung nahihirapan ako, sana'y noon pa ako humingi ng tulong sa inyo. Hindi na sumagot si Eman, ngunit hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa na makukumbinsi niya si Lolo Agustin na iwanan ang San Felipe at sumama sa kanya pabalik sa syudad. Dahil sa walang telebisyon o kung anuman na pwedeng mapaglibangan, ay dumiretso na si Eman sa kwarto matapos ang hapunan. Hindi na rin niya tinangkang kausapin pa si Lolo Agustin dahil tila masama ang loob ng matanda sa kanya. Humiga siya sa lumang kama at tumingin sa kawalan. Pinilit ni Eman na pumikit, ngunit ang mukha ng kanyang lolo ang paulit-ulit na sumisiksik sa kanyang isipan. Naalala niya ang galit nito kanina sa hapagkainan at ang tinig nitong puno ng pagtanggi at matigas na paninindigan. Ay nako, bakit ba ang tigas ng ulo mo, Lolo? Para rin naman sa inyong kagustuhan namin na doon ka na lang sa Maynila. Tumayo siya mula sa kama at lumapit sa maliit na bintana ng kwarto. Mula roon, tanaw niya ang madilim na bakuran. Napailing siya habang pilit na iniintindi ang desisyon ng kanyang lolo. Kung nandito lang sana si Papa, baka siyang makakumbinsi kay Lolo Agustin na umalis na rito sa San Felipe. Ilang minuto rin na nasa tabi ng bintana si Eman bago siya bumalik sa pagkakahiga. Kinalma niya ang kanyang sarili. Nais niyang matulog na lang dahil ramdam pa rin niya ang pagod sa halos 10 oras na biyahe niya mula Maynila papunta ng San Felipe. Hindi nakaramdam ng pamamahay si Eman at nakalipas ang ilang sandali ay bumigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng antok. Ngunit sa halip na katahimikan, isang kakaibang panaginip ang dumalaw sa kanya ng gabing yun. Sa panaginip ni Eman ay gabi at nakatayo siya sa gitna ng isang malawak na gubat. Ang paligid ay balot ng malaulap na usok na nagmumula sa lupa at ang hangin ay malamig at mabigat. Nasa harapan niya ang isang malaking puno ng balete. Ang mga nakalawit na baging sa paligid nito ay tila mga galamay na handang sumakal sa sinumang lalapit doon. Naglakad si Eman papalapit sa puno ng balete. Tila may kung anong puwersa ang humihila sa kanya. Nang makalapit siya roon, ay biglang yumanig ang lupa. Ang balete ay nagsimulang gumalaw. Nabiyak yon sa gitna, at mula roon ay unti-unting lumitaw ang mga nilalang na may nakakatakot na anyo. Malalaki ang mga mata ng mga yon, matutulis ang mga ngipin, at ang kanilang mga katawan ay balot ng nakakasulasok na itim na likido. Magkakasabay na lumabas ang mga yon sa gitna ng puno ng balete. Doon na pagtanto ni Eman na mga aswang ang mga nilalang na yon.
Sumugod ang mga aswang kay Eman. Humakbang siya paatras. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang natigilan. Hindi siya makagalaw at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hanggang sa mula sa kung saan ay lumitaw ang isang lalaking pamilyar ang muka. Si Eliseo, ang kanyang ama. Lumapit ito kay Eman na may hawak na isang makinang na espada na balot ng apoy. Inabot ni Eliseo ang espada kay Eman at nang mahawakan niya yun ay nakaramdam siya ng kakaibang lakas na dumaloy sa buo niyang katawan. Tumayo siya ng tuwid at ang takot ay napalitan ng tapang. Tumalon ang isang aswang papunta kay Eman. Inihanda naman ni Eman ang sarili sa pakikipaglaban at mahigpit niyang hinawakan ang espada. Ngunit bago pa makalapit ang aswang sa kanya, ay naputol na ang panaginip niya at bigla siyang nagising. Habol ni Eman ang kanyang paghinga nang magising siya. Tinignan niya ang kanyang kamay at inasahan na makikita roon ng espada. Ngunit wala naman yun. Naihilamos niya ang mga palad sa kanyang muka. Itinanong niya sa kanyang sarili kung meron bang ibig sabihin ang panaginip niyang yon. Tumayo si Eman mula sa higaan dahil hindi maalis ang bigat ng pakiramdam niya sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang bintana upang sumagap ng sariwang hangin. Ang malamig na hangin ng gabing yon ang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang bilog at maliwanag ang buwan na kahit paano ay nagbibigay ng liwanag sa kapaligiran. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili, ngunit biglang may umagaw sa kanyang pansin. Nakita ni Eman si Lolo Agustin na naglalakad sa labas ng bahay, palayo. May hawak ito na lampara at tahimik na naglalakad. Nagtaka naman si Eman kung saan pupunta ang lolo niya at anong gagawin ito sa labas ng ganung oras. Teka, si lolo yun ah. Saan naman kaya siya pupunta? Hindi na nagdalawang isip si Eman na sundan si Lolo Agustin. Mabilis siyang nagsuot ng tsinelas at lumabas sa kanyang silid. Nang makalabas siya ng bahay, ay dahan-dahan niyang sinundan si Lolo Agustin na noon ay papunta na sa masukal na bahagi ng San Felipe. Nagtatago si Eman sa likod ng mga puno sa tuwing hihinto si Lolo Agustin dahil natatakot siya na bigla itong lilingon. Habang naglalakad si Lolo Agustin, napansin ni Eman na ang direksyon nito ay papunta sa makapal na gubat na kanina lamang ay nasa kanyang panaginip, hanggang sa tuluyan na nilang narating ang loob ng malawak na kagubatan. Patuloy pa rin si Eman sa pagsunod kay Lolo Agustin. Hindi pa rin ito namalayan ang presensya ni Eman. Makalipas ang ilang minuto, ay huminto na sa wakas si Lolo Agustin. Nasa harap ito ng isang napakalaking puno ng balete. Hindi maaaring magkamali si Eman. Yun ang parehong balete na nakita niya sa kanyang panaginip. Kinilabutan siya ng matindi nang mapagtanto niya ang bagay na yun. Nagtago si Eman sa likod ng isang puno na ilang metro lang ang layo kay Lolo Agustin. Mula roon ay tahimik niyang pinanood si Lolo Agustin. Maya-maya lang ay inilapag nito ang lampara sa lupa at bigla itong lumuhod sa harapan ng puno ng balete. Narinig ni Eman ang boses ng kanyang lolo. Bumubulong ito ng mga salita na hindi niya maintindihan. Nagkaroon siya ng hinala na nagdadasal ito. Nagbigay yun ng kakaibang kilabot sa buo niyang katawan. Matapos magdasal ng kanyang lolo, ay nanlaki ang mga mata ni Eman nang may biglang inilabas na patalim ang lolo niya mula sa gilid ng pantalon nito. Kumislap ang talim nun sa liwanag ng lampara at mas lalong nagulat si Eman nang makita niyang sinugatan ni Lolo Agustin ang sariling palad gamit ang patalim na yon. Tumulo ang dugo nito mula sa kamay papunta sa lupa. Itinapat ni Lolo Agustin ang dumudugo nitong palad sa ugat ng balete at hinayaan itong pumatak ang dugo nito doon. Kinusot ni Eman ang mga mata niya nang makita niya
na tila gumagalaw ang ugat ng mga sanga ng puno ng balete. Nakaramdam din siya ng mahinang pagyanig ng lupa na agad din na nawala. Pagkatapos nun ay tumayo na si Lolo Agustin. Kinuha nito ang lampara at nagsimulang maglakad pabalik sa direksyon ng bahay nito. Hindi muna gumalaw si Eman sa kanyang pinagtataguan. Nanatili siyang nakatayo at nakatingin sa puno ng balete. Pilit niyang pinoproseso ang nakita niya, pero wala siyang nakuwang kasagutan kung ano ang ginawa ni Lolo Agustin. Matapos lang ang ilang sandali, naglakad na rin si Eman palabas ng gubat. Pagkarating niya sa bahay ni Lolo Agustin, ay dumaan siya sa bintana ng kanyang kwarto upang hindi malaman ng kanyang lolo na lumabas siya at sinundan ito. Nang makapasok siya, ay agad niyang isinarado ang bintana at nahiga na. Hindi maalis sa isip ni Eman ang nakita niyang ginawa ng kanyang lolo. Hindi niya alam, pero kinabahan siya dahil tila isang ritual ang ginawa nito. At kung ano at para saan ang ritual na yon, ay wala siyang kaalam-alam. Maagang bumangon si Eman kinabukasan. Halata sa mukha niya na hindi kagad siya nakatulog nung nakaraang gabi. Magdamag kasi siyang pinag-isip ng nasaksihan niya na ginawa ni Lolo Agustin sa harap ng puno ng balete. Lumabas siya ng kwarto at naamoy niya ang ginisang bawang. Nakita niya sa kusina si Lolo Agustin na abala sa pagluluto ng almusal. O apo, tamang-tama ang gising mo. Malapit nang maluto tong sinangag. Hala sige, umupo ka na dyan. Umupo si Eman at pinanood ang kanyang Lolo Agustin. Matapos nitong magluto ay naghain na ito. Tuyo, pritong itlog at tosino ang ulam nila para sa umagang yon. Nagtimpla na rin si Eman ng kape at nagsimula na silang kumain. Habang kumakain sila, hindi mapigilan ni Eman ang pag-usbong ng katanungan sa kanyang isipan. Gusto niyang itanong ang tungkol sa ginawa ni Lolo Agustin kagabi, ngunit hindi niya alam kung paano yun itatanong sa matanda. May iniisip ka ba, Eman? Kanina ka pa nakatulala dyan ah. Wala naman po, Lolo. Kung iniisip mo, kung galit pa ako dahil sa sinabi mo kahapon, huwag kang mag-alala. Hindi ako galit sa'yo, Apo. Sana lang huwag mo na akong pilitin na umalis dito sa San Felipe. Dahil kahit anong sabihin nyo, ay hindi ko iiwan ang lugar na ito. Sige po, Lolo. Hayaan niyo po at hindi ko na po kayo kakausapin tungkol po sa bagay na yon. Irerespeto ko na lang po kung ano pong gusto nyo. Maiba po ako. Delikado po ba sa gubat kung saan nawala si tatay? Sandaling natigilan si Lolo Agustin sa pagsubo. Tumingin ito kay Eman. Ang pagtatanong sa gubat ay paraan ni Eman upang kahit paano ay makakuha siya ng konting impormasyon sa ginawa ni Lolo Agustin sa harap ng puno ng balete. Delikado sa gubat na yon, kaya huwag kang magtutungo roon, lalo na kung gabi, o kaya'y wala kang kasama. Sandali lang, bakit nga pala na itanong, Apo? Wala naman po. Bigla po kasing pumasok sa isip ko eh. Nagpatuloy sa pagkain si Eman. Naisip niya na hindi tugma ang sagot ni Lolo Agustin sa ginawa nito kagabi. Dahil kung delikado sa gubat na yon, ay hindi na sana ito nagtungo ron ng gabi at mag-isa pa. Nagkaroon ng pakiramdam si Eman na merong itinatago ang kanyang lolo at nais niya yung alamin sa sarili niyang paraan. Mula umaga hanggang sa muling pagsapit ng gabi ay walang ibang inisip si Eman kundi si Lolo Agustin. Nang sandaling umalis ang lolo niya, ay naghalugog siya sa bahay nito. Nagbaka sakali siya na meron siyang isang bagay na makikita na magbibigay ng sagot sa mga gumugulo sa utak niya. Ngunit bigo siya. Kaya hanggang sa nakahiga na siya, ay hindi pa rin siya makatulog. Dumagdag pa ang maalinsangan na hangin ng gabing yon, kaya mas lalong hindi makatulog si Eman. Pinagpawisan siya
at hindi sapat ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa nakabukas na bintana. Tumayo si Eman mula sa kama. Nagbihis siya ng maluwag na sando at shorts saka lumabas ng bahay upang magpahangin. Naisipan niyang maglakad-lakad habang tahimik ang kapaligiran. Umasa siya na baka makatulong ang sariwang hangin para gumaan ang kanyang pakiramdam. Pero ang labis na katahimikan ng gabing yun ay nagdulot ng kakaibang takot sa kanya. Sa paglalakad niya ay naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Lumingon siya, ngunit wala namang siyang nakita na kahit na sino. "Sino nandyan? May tao ba dyan?" Walang sumagot sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit pilit niyang kinalma ang kanyang sarili at inisip niya na guni-guni lamang ang kanyang naramdaman. Pagpapatuloy na sana si Eman sa paglalakad nang biglang mula sa likuran ng isang puno na nasa kaliwa niya ay may lumabas na isang nilalang. Ang anyo nito ay nakakatakot. Meron itong mahahabang mga kuko, malalaking mga mata at matutulis na ngipin. Umangil yun na parang galit na nagpaatras kay Eman. Sa sobrang takot, agad na tumakbo si Eman. Halos hindi niya na maramdaman ang lupa sa bilis ng kanyang pagtakbo. Sigurado siya na isang aswang ang nilalang na yon. Ngunit mabilis ang aswang at nasundan siya. Hindi pa siya nakakalayo nang biglang sumunggab ito sa likuran niya. Naramdaman niya ang pagguhit ng mga kuko nito sa kaliwang braso niya. Padapang natumba si Eman sa lupa. Naramdaman niya ang bigat ng nilalang sa kanyang likuran. Ang buong akala ni Eman ay yun na ang kanyang katapusan. Ngunit isang lalaki na may dalang itak ang biglang dumating at hinarap nito ang aswang. Nakipagpambuno ang lalaki sa aswang. Bumaon sa braso ng lalaki ang kuko ng aswang, ngunit hindi ito natinag. Mabilis na gumalaw ang lalaki at tinaga nito sa balikat ang aswang. Malakas na napasigaw ang aswang. Tumakbo palayo ang aswang hanggang sa tuluyan na yung lamunin ng kadiliman. Si Eman naman ay hindi makapaniwala na ligtas siya. Inilahad ng estrangherong lalaki ang isa nitong kamay. Nang kunin yun ni Eman, ay hinila siya nito upang makatayo siya. Labis ang panginginig at panlalamig ng buong katawan ni Eman. "Maraming salamat po sa pagliligtas sa akin. Akala ko po'y mamamatay na ako kanina." Baka kasing ginagawa mo ng ganitong oras dito sa labas. Tapos mag-isa ka pa. "Nagpapahangin lang po ko. Hindi ko naman po akalain na meron palang aswang dito eh." Delikado ang lugar na ito ngayon. Nabuksan na ang lagusan kaya magsisimula na sila maggasik ng lagim at kamatayan. "Ang mga aswang po bang tinutukoy nyo?" Hindi sinagot ng lalaki ang tanong na yun ni Eman, na natili itong nakatitig sa kanya. "Ano nga palang pangalan nyo? Para naman po, kilala ko po kung sino ang taong nagligtas sa akin." Ako si Amaro. Tawagin mo na lamang akong Amaro. "Ako naman po si Eman. Taga rito po ako sa San Felipe. May lolo po ako dito. At tatay ko po, si Eliseo." Napansin ni Eman ang paglaki ng mata ni Amaro. Eliseo? Ang anak ni Mang Agustin? Ibig sabihin, ikaw ang anak ni Eliseo na lalaki? Opo. Ako lang po ang lalaki sa aming magkakapatid. At ako rin po ang panganay. Teka po, paano niyo po nakilala ang tatay ko at si lolo? Hindi sumagot si Amaro. Bagkus ay isinuksok nito ang itak sa kaluban na nakasabit sa bewang nito. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad papalayo. "Sandali lang po! Bakit niyo po kilala ang tatay ko?" Umuwi ka na, Eman. Baka balikan ka pa ng mga aswang na yon. Hindi na sinundan ni Eman si Amaro. Dahil sa huli nitong sinabi, ay natakot siyang muli at naglakad na siya pabalik sa bahay ni Lolo Agustin. Habang naglalakad siya, ay hindi mawala ang pagtataka niya kung paano nakilala ni Amaro ang kanyang ama. Pagpasok ni Eman sa bahay ni Lolo Agustin,
ay sakto na lumabas si Lolo Agustin sa kwarto nito. Napakunot ang noo ng matanda nang makita ang dugo ang braso ni Eman. Ano nangyari sa'yo? Bakit may dugo ka sa braso, Eman? Naglakad si Eman papasok at isinarado niya ang pinto. Umupo siya sa mahabang upuan bago niya sinagot ang tanong ng kanyang lolo. Kasi po, Lolo, naisipan ko po magpahangin sa labas. Tapos po, may bigla pong umatake sa akin. Sandali, kukuha lang ako ng panlinis at panggamot sa sugat na yan. Nagmamadaling kinuha ni Lolo Agustin ang isang kahon na naglalaman ng bulak, alkohol at pambenda para sa mga sugat at iba't ibang klaseng tabletang mga gamot. Kumuha ito ng bulak at alkohol. Pinaliguan ito ng alkohol ang sugat ni Eman. Napangiwi naman si Eman nang dahil sa hapdi. Aray! Aray! Ang hapdi! Aray lo, dahan-dahan lang po! Tiisin mo kaysa maimpeksyon ang sugat mo. Pero tama ba ang pagkakarinig ko sa sinabi mo kanina? Merong umatake sa'yo. Sino ang umatake sa'yo, Apo? Aswang po, Lolo. Bigla na lang po siyang lumabas sa isang puno habang naglalakad po ako. Nakatakbo po ako pero masyado po siyang mabilis. Pero mabuti na lang. May dumating po para iligtas ako. Siya po yung nagtaboy dun sa aswang. Aswang? Aba, Eman, imposible ang sinasabi mo. Matagal nang walang aswang dito sa San Felipe. Totoo po ang sinasabi ko. Aswang po talagang umatake sa akin. Hindi. Imposible talaga Baka nagkamali ka lang ng tingin sa umatake sa'yo dahil madilim. Ako po mismo nakakita, kaya sigurado po ako na aswang may kagagawa ng sugat ko na yan. At ang sabi po sa akin ng lalaki na tumulong sa akin, mag-ingat daw po ako. Sino ang lalaking yon? Amaro po ang pangalan niya. Kilala niya raw po ang tatay ko. Pero umalis po siya kagad. Hindi ko na po siya natanong na maayos Amaro? Wala akong kilalang Amaro na kakilala ng iyong ama. Basta, aswang man o hindi ang umatake sa'yo, simula ngayon, Apo, ay hindi ka na maaaring lumabas tuwing gabi. Mahirap na. Baka maulit yung nangyari sa'yo ngayon. Tumango si Eman habang paulit-ulit niyang naaalala ang anyo ng nilalang na umatake sa kanya at ang misteryosong lalaking si Amaro. Hinayaan lang ni Eman si Lolo Agustin na linisin ang kanyang sugat. Maya-maya pa ay nilagyan na nito yun ng gamot at binalutan ng benda. Nang dahil sa pangyayaring yun, ay nadagdagan patuloy ang mga katanungan na gumugulo ng gusto sa isipan ni Eman. Nang sumunod na araw, matapos ang almusal, ay nagpaalam si Lolo Agustin kay Eman na magtutungo ito sa palengke. Naisipan ni Eman na sumama dahil wala naman siyang gagawin sa araw na yon. Pumayag naman si Lolo Agustin, kaya dalawa na silang nagtungo sa palengke ng San Felipe. Maya-maya pa ay naglakad na sila patungo sa palengke. Pagdating doon ay sumalubong sa kanila ang ingay ng lugar. Ang gustong lutuin ni Lolo Agustin ay ginataang kalabasa at sitaw. Bukod doon ay nais din itong magprito ng tilapia. Habang abala si Lolo Agustin sa pakikipagtawaran sa isang tindera ng tilapia, ay luminga sa paligid si Eman. Hindi sinasadyang nakita niya si Amaro sa di kalayuan. Nakatayo ito malapit sa isang tindera ng asin. Tahimik yun na nakatitig sa kanya. Agad na nagpaalam si Eman kay Lolo Agustin na meron lang siyang titignan. Hindi na hinintay ni Eman ang sagot ni Lolo Agustin at mabilis siyang naglakad papunta kay Amaro. Ngunit bago pa man siya makalapit sa lalaki, ay bigla itong naglakad palayo sa kanya. Hindi na siya nagdalawang isip na habulin ito. Amaro! Mga Amaro, sandali lang po! Hindi huminto si Mang Amaro. Patuloy lamang itong naglakad hanggang sa marating nila ang isang bahagi ng palengke na malayo sa mga tao at tindahan. Biglang huminto si Amaro at lumingon kay Eman. Bakit mo ko sinusundan?
Gusto ko lang pong malaman, Mang Amaro, kung paano niyo po nakilala ang tatay ko. Ang totoo niyan, Eman, matalik na kaibigan ko ang tatay mo. Matagal na kami magkakilala at alam ko kung bakit nawala ang tatay mo. Parang tumigil ang mundo ni Eman sa kanyang narinig. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ano pong ibig niyong sabihin? Alam niyo po kung nasan siya? Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan natin ang bagay na yan. May mga matang maaaring nakamasid at tenga na maaaring makarinig. Mamayang gabi, sa puno ng balete sa gubat, doon tayo mag-usap. Doon ko sasabihin ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa tatay mo. Siguro nga ay oras na para malaman mo ang katotohanan at hindi ko na ito maaaring itago sa iyo, Eman. Bago pa makasagot si Eman, ay tumalikod na si Mang Amaro at naglakad palayo. Naiwan si Eman na tulala at naguguluhan. Napapitlag naman si Eman nang marinig niya ang boses ng kanyang lolo na tinatawag siya. Eman! Kung saan-saan ka pa nagpupunta, halika na, tapos na tayo. Uuwi na tayo nang mailuto ko na ang mga ito. Nagmadaling lumapit si Eman sa kanyang lolo, ngunit sa kanyang isipan ay naglalaro ang misteryo sa mga sinabi ni Amaro. Kinagabihan, hindi agad nakatulog si Eman. Desidido siyang makipagkita kay Amaro sa gubat, lalo na't sinabi nito na alam nito kung ano ang totoong nangyari sa kanyang ama. Bandang 11:00 ng gabi nang bumangon si Eman, alam niya na kapag ganong oras ay mahimbing na ang tulog ni Lolo Agustin. Nagsuot siya ng jacket at kinuha niya ang kanyang cellphone na gagamitin niyang flashlight. Upang makasiguro, sumilip muna siya sa kwarto ni Lolo Agustin. Nakita niya na mahimbing nang natutulog ang kanyang lolo. Tahimik na lumabas ng bahay si Eman at ingat na wag makalikha ng kahit na anong ingay. Pagkarating sa labas, huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad patungo sa gubat kung saan naroon ang puno ng balete. Malayo pa lang ay ramdam na ni Eman ang kakaibang presensya ng puno ng balete. Mabuti na lang at nagdala siya ng cellphone dahil kung hindi ay hindi niya makikita ang dinadaanan niya dahil sa sobrang dilim ng paligid. Pagdating niya sa puno ng balete ay nakita niya si Mang Amaro na nakatayo malapit sa puno. Malaki ang hakbang na lumapit si Eman kay Mang Amaro. Mabuti at dumating ka. Ang akala ko'y babaliwalain mo mga sinabi ko sa iyo kanina. Ayoko na po magpaligoy-ligoy. Ano po ang alam niyo sa tatay ko? Huminga ng malalim si Mang Amaro bago nagsimulang magpaliwanag. Ang tatay mo na si Eliseo ay hindi pangkaraniwang tao. Siya ang tagapagtanggol noon ng San Felipe laban sa mga aswang. Ano po? Paano pong tagapagtanggol? Noon pa man, marami ng aswang sa San Felipe dahil may isang lagusan na nag-uugnay sa mundo nila at sa mundo natin. Ang lagusan yon ay ang puno ng balete na ito. Ginamit ng tatay mo lahat ng kanyang lakas upang isara ang lagusang yon. Ibinuwis niya ang buhay niya upang tuluyang mapigilan ang mga aswang na makapasok sa ating mundo. Biglang sumikip ang dibdib ni Eman. Hindi niya inaasahan ang revelasyong yun tungkol sa kanyang ama. Pero kahit paano ay may naalis na tinik sa dibdib niya sapagkat alam niya na wala na talaga ang kanyang ama. Hindi gaya nun na umaasa pa siya na babalik pa ito. Kung ganun po, patay na po pala talaga ang tatay ko. Tama ka, Eman. Isinakripisyo niya ang sarili niyang buhay upang maisarado ang lagusan dahil kailangan ng isang buhay upang ito ay maselyuhan. Ngunit ngayon, muling nagbukas ang lagusan na yon. Pero, paano po ito nabuksan? Ang akala ko ba'y naisarado na ito dati ng tatay ko? Ang iyong lolo Agustin, nilinlang siya ng panaginip ni nagsasabing ang ritual na ginawa niya sa puno ng balete ang magbabalik sa buhay ng mahal niyang asawa. Pero ang totoo, ang ritual na yon ang muling magbubukas sa lagusan.
Nanlaki ang mga mata ni Eman sa kanyang narinig. Bumalik sa alaala niya ang ritual na ginawa noon ni Lolo Agustin sa mismong harap ng puno ng balete. Hindi ko alam kung sino ang makapangyarihang aswang na naninlang sa lolo mo, Eman. Ngunit isang bagay ang sigurado ko. Kapag sumapit ang paparating na kabilugan ng buwan at naging pula ang kulay ng buwan, tuluyan ang magbubukas ang lagusan. At kapag nangyari yun, hindi na natin ito maisasara kailanman. Wala bang paraan, Mang Amaro, upang pigilan ang tuluyang pagbubukas ng lagusan? May paraan, ngunit hindi ito madali. Kailangan mo sundan ang yapak ng iyong ama. Ikaw ang magiging bagong tagapagligtas ng San Felipe laban sa mga aswang. Ano? Ako po? Teka, bakit naman ako? Yun ay dahil ikaw ang nag-iisang anak na lalaki ni Eliseo. Nasa dugo mo ang kakayang harapin ang mga aswang. Ikaw lang ang may kakayang muling isara ang lagusan. Ngunit kakailanganin mo ng lakas, tapang at pananalig sa sarili. Pero paano po yun, Mang Amaro? Hindi ko po kaya makipaglaban sa mga aswang. Wala akong alam sa pakikipaglaban. Isa lang po ako normal na tao. Walang sino man ang ipinanganak na handa para sa ganoong gawain, Eman. Pero nasa dugo mo ang lakas ng iyong ama. At meron akong isang bagay na maaaring makatulong sa iyo. Sandaling lumayo si Amaro at nagtungo ito sa isang malaking bato sa hindi kalayuan. Mula sa likod ng malaking bato ay inilabas nito ang isang espada na natatakpan ng makapal na tela. Dahan-dahan itong inalis ang tela at sa unang pagkakataon ay nasilayan ni Eman ang isang malaking espada na sa unang tingin ay alam niyang matalas at mabigat. Ang hawakan nito ay yari sa matibay na uri ng bakal. Bumalik si Amaro sa harapan ni Eman at doon niya nakita ng mas malapit ang espada. Kinilabutan siya nang maalala niya kung saan niya yon unang nakita. Teka, ang espada na yan. Nakita ko na yan sa panaginip ko. Isa yan sa patunay na ikaw talaga nakatakda na magmay-ari ng espadang ito. Hindi ito ordinaryong espada, Eman. Ito ang naging sandata ng iyong ama noong nakikipaglaban pa siya sa mga aswang. Pinanday ito ng mga diwata ng kagubatan. Nilikha nila ito upang maging sandata laban sa mga aswang. Hindi makapaniwala si Eman habang nakatingin sa espada. Tanging ang karapat-dapat lamang, Eman, ang makakapagpalabas ng tunay na kapangyarihan ng espada. At sigurado ko na ikaw yun, dahil anak ka ni Eliseo. Inabot ni Amaro ang espada kay Eman. Sa umpisa ay nag-aalangan pa si Eman, ngunit kinuha rin niya yun. Nang mahawakan niya ang espada, naramdaman niya ang kakaibang init at lakas na tila dumaloy sa kanyang mga kamay patungo sa kanyang buong katawan. Teka, sandali. Ano po itong nararamdaman ko? Bakit parang may malakas na enerhiyang dumadaloy sa aking katawan? Yan ang lakas ng espada, Eman. Ngunit tandaan mo, hindi sapat ang hawakan lamang ito. Kailangan bukal sa puso mo ang pagtanggap ng responsibilidad bilang tagapagligtas ng buong San Felipe. Kung hindi mo matatanggap ang tungkuling yon, mananatili lamang itong isang ordinaryong espada. Tinitigan ni Eman sa espada at nakita niya ang refleksyon niya sa talim nito. Ngunit ang bigat ng mga salitang sinabi ni Amaro ay tila isang malaking pasanin para sa kanya. Mang Amaro, hindi ko po alam kung kaya ko. Hindi po ako katulad ng tatay ko. Natatakot po ako. Siguro po, sa iba niyo na lang po ibigay ang espadang to, Mang Amaro. Humakbang palapit si Amaro at inilagay ang kamay sa balikat ni Eman. Tapang ay hindi kawalan ng takot, Eman. Ang tunay na tapang ay ang pagkilos kahit natatakot ka. Ang iyong ama ay minsan ding nag-alinlangan, ngunit pinili niyang ipaglaban ang San Felipe. Pero nasa iyo ang desisyon kung tatanggapin mo ang espada o hindi.
Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Mahigpit na hinawakan ni Eman ng espada habang pilit na hinahanap sa kanyang sarili ang kasagutan. Napatitig si Eman sa malayo habang mataman na nag-iisip. Sa gitna ng katahimikan ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. May naramdaman silang kakaibang lamig. Nang mapatingin si Eman sa balete, ay napansin niya na tila gumagalaw ang mga sanganon. Eman, mag-iingat ka. May paparating. Mula sa likod ng puno ng balete ay dalawang aswang ang dahan-dahan na lumabas. Humakbang si Amaro paunahan at inilabas nito ang isang itak na nasa tagiliran nito. Eman, sige, gamitin mo ang espada. Hindi pa man nakakagalaw si Eman nang biglang sumugod ang isang aswang. Sa hindi niya maipaliwanag na pangyayari, ay biglang gumalaw ng kusa ang katawan niya. Itinaas niya ang espada at isinanggayon sa matutulis na kuko ng aswang na muntik nang bumaon sa kanyang balat. Malakas niyang itinulak ang aswang na naging dahilan upang matumba ito sa lupa. Sumugod rin ang isa pang aswang. Umiwas si Eman sa pag-atake nito at matagumpay niyang nahiwa ng espada ang balikat ng aswang na nag-iwan ng malalim na sugat. Malakas na umatungal ang aswang ng dahil sa sakit, ngunit hindi ito umatras. Sa bawat galaw ni Eman ay merong bumubulong sa kanyang isipan. Isang boses na nagtuturo sa kanya kung paano niya gagamitin ang espada. Ang kanyang mga pag-atake ay naging mabilis at ang bawat hampas niya ng espada ay eksaktong tumatama sa katawan ng dalawang aswang. Pakiramdam ni Eman ay biyasa na siya sa pakikipaglaban, kahit yun pa lang ang unang beses na ginawa niya yon. Sumugod ng sabay ang dalawang aswang, ngunit mas handa na si Eman. Ang unang aswang ay pinabagsak niya sa pamamagitan ng isang mabilis na hiwa sa binti nito. Ang pangalawa naman ay tinamaan niya sa dibdib na naging dahilan upang ito ay umatras. At sa huli, tumakas ang dalawang aswang na duguan at sugatan. Tumakbo ang mga yun patungo sa madilim na bahagi ng kagubatan. Hingal na hingal si Eman habang nakatayo at hawak ang espada. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Halo-halong gulat, takot at hindi maipaliwanag na kasiyahan. Ang galing! Paano ko po nagawa yun? Lumapit si Amaro sa kanya habang may ngiting nakapaskil sa labi nito. Sinasabi ko naman sa'yo, ang espada na yan ay hindi basta-bastang sandata, Eman. Tanging ang tunay na tagapagligtas lamang ang maaaring maglabas ng ganong kapangyarihan mula riyan. Ikaw ang pinili ng espada at ipinakita mo kanina kung bakit ikaw talaga ang karapat-dapat. Nagawa mong gamitin ng espada kahit wala kang ginawang pagsasanay. Ibig sabihin, ikaw at ang espada ay iisa. Napatitig si Eman sa espada. Ang liwanag nito ay tila humihinga na parang sinasabi sa kanya na siya ang nararapat na maging bagong tagapangalaga nito. Isang mainit na hangin ang tila yumakap sa kanya. Pamilyar sa kanya ang yakap na yon. Hinding-hindi niya yun maaaring makalimutan dahil ganoon ang pakiramdam niya sa tuwing niyayakap siya ng tatay niya nung bata pa siya. Napapikit si Eman upang pigilan ang luhang magbabadyang kumawala sa kanyang mga mata. Habang nakapikit, ay nakita niya sa kanyang isipan ang imahe ni Eliseo. Nakangiti yun sa kanya at sinabi nito na siya ang pag-asa ng San Felipe. Bago ito nawala, ay sinabi nito na huwag siyang mag-alala dahil palagi itong nasa tabi niya. Bumukas ang mga mata ni Eman. Muli siyang tumitig sa espada na sa sandaling yun ay parang mas maliwanag pa kaysa kanina. Napabuntong hininga siya at tumingin kay Amaro na tahimik na nakatingin sa kanya. Tinatanggap ko na po, Mang Amaro. Tinatanggap ko po ng bukal sa aking puso ang pagiging bagong tagapagligtas ng San Felipe laban sa mga aswang. Isang ngiti ng kasiyahan at pag-asa ang lumitaw sa muka ni Mang Amaro.
Tumango ito bilang pagtugon. Magandang desisyon, Eman. Ngunit ang laban ay hindi pa natatapos. May tamang oras at araw para isarado muli ang lagusan. Sa susunod na kabilugan ng buwan, magiging pula ang buwan na yon. At yun ang tamang pagkakataon upang isarado ang lagusan sa puno ng balete. Anong kailangan po nating gawin sa oras na yun? Kailangan nating magsagawa ng isang ritual sa ilalim ng pulang buwan. Ngunit Eman, upang maisarado ang lagusan, may kailangan magbuwis ng buhay. Nagulat si Eman sa kanyang narinig. Ano po? Bakit kailangan pang gawin yun? Dahil yun ang ginawa ng iyong ama nung unang maselyuhan ang lagusan. Isinakripisyo niya sarili niyang buhay. Nang dahil sa kanya, naging tahimik ang buong San Felipe sa loob ng maraming taon. Kaya ngayon, ikaw nang nararapat na gumawa ng ginawa niya noon. Nahulog si Eman sa isang malalim na pag-iisip kung kaya rin ba niyang ibuwis ang sarili niyang buhay gaya ng ginawa ng tatay niya dati. Maya-maya pa ay umalis na si Amaro. Hindi na rin nagtagal doon si Eman at naglakad na rin siya ng mabagal palayo sa puno ng balete. Alam niyang ang buhay niya ay ang maaaring maging kabayaran upang iligtas ang lahat. Ngunit hindi siya sigurado kung handa ba siyang gawin yon. Tahimik na pumasok si Eman sa bahay ni Lolo Agustin. Marahan siyang naglakad papunta sa kanyang kwarto. Sinigurado niyang hindi magigising si Lolo Agustin na mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto. Pagpasok niya sa kanyang silid, binuksan niya ang ilaw at hinubad ang balot ng espada. Yumuko siya at maingat na isiniksik ang espada sa ilalim ng kanyang kama. Umupo si Eman sa gilid ng kama at tumitig siya sa sahig habang ang kanyang isipan ay puno na magulong tanong. Pagkatapos nun ay humiga na siya, ngunit hindi na naman siya makatulog. Ang kisame ay parang isang blankong papel na naging salamin ng kanyang alalahanin. Bumaling si Eman sa dingding at ang bigat ng kanyang iniisip ay lalong dumoble nang maisip niya ang kanyang Lolo Agustin. Si Lolo, ginawa niyang ritual dahil gusto niyang mabuhay muli si Lola. Paano ko sasabihin sa kanya na hindi yun totoo? Naninilang lang siya ng makapangyarihang aswang upang buksan ang lagusan ng mga aswang sa puno ng balete. Napapikit si Eman, tila naramdaman niya ang mararamdaman ni Lolo Agustin sa sandaling malaman nito na hindi na mabubuhay ang namatay nitong asawa dahil sa ritual na ginagawa nito sa puno ng balete. Alam niya na kapag sinabi niya yun dito ay guguho ang pag-asa nito na muli nitong makakasama ang lola ni Eman. Bumuntong hininga si Eman at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit kahit na anong pilit niyang makatulog, ang bigat ng kanyang bagong tungkulin ay hindi mawala-wala sa kanyang isipan. Ilang gabi ang lumipas na naghintay si Eman ng tamang pagkakataon na magagamit niya ang espada. Ngunit sa ilang gabing lumipas ay walang pag-atake ng aswang sa San Felipe. Hanggang isang gabi, mahimbing na natutulog si Eman, ngunit bigla siyang napabalikwas. Napalinga siya dahil parang may tumatawag sa kanya, isang malalim na boses na parang nasa loob ng kanyang ulo. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay bumaba siya sa kama. Naramdaman ng talampakan niya ang malamig na sahig. Yumuko siya upang silipin ang ilalim ng kama. Nagulat siya nang makita ang espada. Bahagyayong nagliliwanag. Tila hinila si Eman ng espada. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya yun. Nang mahawakan niya ang espada, ay parang may kidlat na dumaan sa kanyang isipan at naging isang malinaw na imahe ang kanyang nakita. Isang bahay sa dulong bahagi ng baryo. Nasa loob nun ay may isang pamilya na nagtatago habang isang aswang ang pilit na sinusubukang makapasok sa bahay ng mga ito. Ang sigaw ng pamilya na yon, nang dahil sa takot, ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi maaari.
Kailangan ko silang tulungan. Hinila ni Eman ang espada palabas ng ilalim ng kama at tahimik na lumabas ng bahay. Sinundan niya ang bulong ng espada na naging gabay niya kung saan siya dapat magtungo. Nakarating si Eman sa harapan ng isang bahay na may katamtamang laki. Nakabukas ang pinto nun at mula sa loob ay narinig niya ang mga sigaw. Nagsimula ng tumulo ang pawis niya, pero pinilit niyang panatilihing matatag ang kanyang kalooban. Pumasok si Eman sa loob ng bahay at nakita niya ang isang malaking aswang. Nakaharap ito sa isang aparador na pilit nitong binubuksan. Ang sigawan ay nagmumula sa loob ng aparador, kaya napagtanto niya na may mga taong nagtatago roon. Kung harapin mo at hindi mga walang kalaban-laban! Nagulat ang aswang at agad na bumaling kay Eman. Tumawa ito nang nakakatakot. Sumugod ang aswang kay Eman at agad niyang naramdaman ang pagdaloy ng kapangyarihan ng espada sa buo niyang katawan. Parang may sariling isip ang espada dahil kusa nitong ginagabayan ang kanyang mga paggalaw. Napaatras si Eman sa unang atake ng aswang, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang balanse. Mabilis at malakas ang atake ng aswang na yon. Hinagis nito ang lamesa sa gilid at muntik nang matamaan nun si Eman. Mabilis siyang sumugod at tinaga ito sa balikat. Malakas na umangil ang aswang. Hindi pa rin natapos ang pag-atake ni Eman. Itinarak niya ang espada sa dibdib ng aswang. Nang hugutin ni Eman ang espada sa katawan ng aswang, ay lumabas mula sa sugat nito ang maitim na usok. Nagbaga ang sugat nito at mabilis na kumalat ang baga na yon sa katawan nito hanggang sa tuluyang nagliyab ang aswang. Nagwala ang aswang at bago pa tuluyang kumalat ang apoy sa katawan nito, ay hinila niya na ang aswang at itinapon sa labas ng bahay. Mas lalong lumaki ang apoy na kumain sa aswang hanggang sa tuluyan na yung bumagsak sa lupa at naging abo. Nang masiguro ni Eman na patay na ang aswang, ay binuksan niya na ang aparador. Mula roon ay lumabas ang dalawang batang babae. Sa nakasaradong silid naman ay lumabas ang nanay at tatay ng mga bata. Mangiyak-ngiyak na nagpasalamat kay Eman ang nanay. Walang anuman po. Masaya po ko. Naligtas kayong pamilya. Tumalikod na si Eman at nang nasa labas na siya ay naramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang lakas na dumadaloy sa kanya. Kakaibang kasiyahan din ang bumalot sa kanya ng mga oras na yon dahil sa nagawa niyang kabutihan. Sa pagkakataon na yon ay naintindihan na niya kung bakit pinili ng kanyang ama ang maging tagapagligtas ng San Felipe. Tahimik na naglakad pa uwi si Eman, dala ang espada. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa niyang talunin ng aswang sa kabila ng kawalan niya ng karanasan sa pakikipaglaban. Habang papalapit sa bahay ni Lolo Agustin, ay nakasalubong niya si Amaro. Huminto si Eman sa kanyang paglalakad. Mahusay, Eman. Nakita ko ang ginawa mo at pinahanga mo ko sa iyong kabayanihan. Maraming salamat po sa espada, Mang Amaro. Hindi ko po yun magagawa kung hindi ko po ito hawak. Pero kailangan mo maging masanda, Eman. Malapit na ang pulang buwan. At habang papalapit ito, mas lalong lumalaki ang lagusan sa puno ng palete. Mas maraming aswang ang sasalakay, mas malalakas, at mas mababagsik. Hindi lang isang pamilya nasa panganib, kundi ang buong San Felipe. Handa ako, Mang Amaro. Kahit ilan pa po sila, kahit gaano pa po sila karami, ay ipagtatanggol ko po ang San Felipe. Mabuti kung ganon, Eman. Ngunit hindi lang lakas ang kailangan sa labanang ito. Ang puso mo magiging susi upang magtagumpay ka. Ang espada ay makapangyarihan, ngunit ang kapangyarihang yon ay mula sa kabutihan at dalisay na layunin. Huwag mo yung kalilimutan. Tumingala si Eman sa langit at nakita niya ang kalahating buwan. Alam niya na nalalapit ng maging buo yun. Ibig sabihin ay nalalapit na rin ang laban
na maaaring maging huling laban niya. Nagpaalam na si Mang Amaro sa kanya at nagpatuloy na si Eman sa paglalakad pauwi sa bahay ni Lolo Agustin. Nang sumunod na araw ay maagang nagising si Eman. Paglabas niya ng kwarto ay inasahan niya na nagluluto na ng pagkain si Lolo Agustin. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang lolo. Wala pa ring pagkain ang nakahain sa lamesa. Napakunot naman ang noo ni Eman nang may marinig siyang nagbubuhos ng tubig sa likod ng bahay. Agad siyang nagtungo roon at nakita niya si Lolo Agustin na naglalaba. Nang lapitan niya ang kanyang lolo ay mas lalo siyang nagtaka dahil puro damit na pambabae ang nilalabahan nito. "Lolo, kanino po mga damit ang mga yan?" Saglit na tumigil si Lolo Agustin sa pagkusot ng isang bestida at tumingala ito kay Eman na may ngiti sa labi nito. Nalalapit na ang araw, Apo. Malapit nang bumalik ang lola mo. Ang gusto ko, kapag nagkita ulit kami, maayos ang lahat. Malinis ang bahay at handa ang mga damit niya. Hinilabutan si Eman. Ramdam niya ang matinding pananabik ng kanyang lolo sa paniniwala nito na muling mabubuhay ang asawa nito. "Pero lolo, patay na po si lola, di ba? Paano po siyang babalik dito?" May mga bagay dito sa mundo na mahirap paniwalaan. Pero totoo. At isa na riyan ang muling pagkabuhay ng iyong lola. "Lolo, sigurado po ba kayo na babalik si lola?" Sigurado ako. Magugulat ka na lang isang araw ay kasama na natin siya muli rito sa ating bahay. May lungkot sa mga mata na tiningnan ni Eman ang kanyang lolo. Hanggang sa sandaling yun ay hindi pa rin niya alam kung paano sasabihin dito na ang ritual na ginagawa nito ay hindi para buhayin ng asawa, kundi upang buksan ang lagusan ng mga aswang na unti-unti nang naghahasik ng lagim sa buong San Felipe. Huminga ng malalim si Eman at pilit nang ngumiti. Naisip niyang suportahan na lang muna ang kanyang lolo sa kung ano ang nais nitong paniwalaan. "Sige po, lolo. Tutulungan ko na lang po kayo sa paglalaban ng mga damit ni lola." Hala, sige, salamat naman. Medyo hindi na rin kasi ako makapagkusot ng maayos dahil mahina na akong pumiga. Ang gusto ko kasi talaga malinis sa mga damit ng lola mo sa pagbabalik niya. Humila ng isang bangko si Eman at sinimulan na niya ang pagtulong kay Lolo Agustin sa paglalaba. Nagdesisyon si Eman na paghandaan ng gusto ang nalalapit na pagsapit ng pulang buwan. Alam niya na hindi magiging madali para sa kanya ang gabing yon, kaya hindi siya pwedeng maging kampante kahit pahawak niya ang isang makapangyarihang espada. Tuwing umaga, pagkatapos ng almusal, ay nagpapaalam siya kay Lolo Agustin na mamamasyal lang. Pero ang totoo nun ay nagtutungo siya sa gubat, dala ang espada upang magsanay sa pakikipaglaban. Ginawa niya yon kahit mag-isa lang siya at walang gabay ng kahit na sino. Gumawa si Eman ng sarili niyang galaw at uri ng pag-atake na alam niyang magagamit niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tahimik ang gabing yun sa San Felipe, ngunit ang katahimikan na yon ay nasira nang makarinig si Eman ng mga alulong at sigawan ng mga tao mula sa labas. Napabalikwas si Eman mula sa kanyang pagkakahiga. May kilabot na bumalot sa kanyang buong katawan. Agad niyang kinuha ang espada mula sa ilalim ng kama. Sa kanyang paglabas ng kwarto ay nakita niya si Lolo Agustin na halatang nagising rin mula sa ingay. "Saan ka pupunta? At saan mo nakuha ang espadang yan?" "Saka na po ako magpapaliwanag, Lolo. Mukhang sumasalakay na po ang mga aswang." Sinubukan pang pigilan ni Lolo Agustin si Eman, ngunit mabilis siyang lumabas upang saklolohan ang mga nangangailangan ng gabi na yon. Sa paglabas ni Eman, isang nakakagimbal na tanawin ang sumalubong sa kanya. Maraming aswang ang nasa San Felipe.
Inaatake ng mga yun ang mga tao at may ilan na pumapasok sa mga bahay. Hindi alam ni Eman kung ano ang una niyang gagawin. Sandali siyang nag-isip at pinakiramdaman niya kung ano ang nais ng espada. Sa isang bahay, nakita ni Eman ang isang aswang na nagtatangkang buksan ng bintana gamit ang matutulis nitong mga kuko. Sumisigaw ang mga tao sa loob ng bahay at ang sigaw na yon ang naging hudyat kay Eman upang kumilos na. Tumakbo siya ng mabilis papunta sa aswang at hinampas niya ang espada sa braso ng aswang. Napasigaw ang aswang nang maputol ang mga braso nito. Isang saksak sa dibdib ang tuluyang tumapos sa buhay ng aswang na yon. Dalawang aswang pa ang sumugod. Isa ang dumaan sa bubong at tumalon pababa, habang ang isa naman ay gumapang ng mabilis sa lupa. Unang inatake ni Eman ang nasa lupa at tinaga niya ito sa balikat. Ang isa naman ay sinubukan siyang sunggaban pero mabilis siyang nakaiwas at sinaksak niya ito sa leeg. Malakas niyang hinila pataas ang espada at naputol ang ulo ng aswang. Paluhod itong bumagsak sa lupa at napakapit pa sa kanyang paa. Hanggang isang boses ang narinig ni Eman mula sa kung saan. Eman! Sa kanan mo! Nakita ni Eman ang isa pang aswang na paparating. Mabilis niyang iniharang ang espada upang salagin ang atake nito. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Amaro na dumating, dala ang isang matalim na itak. Sa isang mabilis na galaw, tinaga ni Amaro ang aswang na nasa harapan ni Eman. Mabilis na itinarak ni Eman ang espada sa tiyan ng aswang. Napakahusay mo na makipaglaban, Eman. Magsasalita pa sana si Eman, pero 5 aswang ang sabay-sabay na sumugod. Ang unang aswang na umatake ay sinalubong ni Eman. Mabilis niyang inikot ang espada at tinaga ito sa tagiliran. Sumugod agad ang pangalawa, subalit biglang tumalon si Eman upang iwasan ang matutulis nitong mga kuko. At sa ere, pinaikot niya ang espada at tumama iyon sa likod ng aswang. Samantala, si Mang Amaro naman ay 3 aswang ang kaharap. Ang bawat hampas at saksak ng itak nito ay tumatama sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga aswang. Sa pagkakataon na yon, ay tinulungan na ni Eman si Mang Amaro na patayin ang 3 aswang. Sa tulong ng kanyang makapangyarihang espada, ilang saglit lang ay isa-isa nang bumagsak ang mga aswang sa lupa. Hanggang sa nakita nila na ang mga natitirang aswang ay tuluyan ng umatras at tumakbo. Takot na takot ang mga yon kay Eman. Sige lang, umatras na kayo at huwag na kayong babalik pa. Hindi nyo kayang talunin ang bagong tagapagligtas sa San Felipe. Nang wala na ang mga aswang, ay huminga ng malalim si Eman. Ramdam niya ang bigat ng laban, ngunit nanatili siyang matatag. Lumapit si Mang Amaro sa kanya at tinapik siya sa balikat. Magaling ang ginawa mo, Eman. Marami ka na iligtas ngayong gabi. Di pa po tapos ang laban, Mang Amaro. Alam ko pong babalik pa sila. Tama ka. Pero ngayon, alam nilang hindi na nila basta-basta makukuha ang San Felipe dahil meron na itong bagong tagapagligtas. Sa di kalayuan, si Lolo Agustin ay tahimik na nakamasid mula sa bintana ng kanilang bahay. Hindi ito makapaniwala sa ipinakitang husay at tapang ni Eman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pagbalik ni Eman sa kanilang bahay, matapos ang laban sa mga aswang, ay agad niyang nakita si Lolo Agustin na nakaupo sa sala. Bitbit ni Eman ang kanyang espada na basang-basa sa dugo ng mga aswang. Dama niya ang bigat ng tensyon sa loob ng bahay. Tumingin sa kanya si Lolo Agustin habang ang mga mata nito ay puno ng katanungan at pagtataka. Man, kailangan mo magpaliwanag sa akin. Paano ka natuto makipaglaban ng ganon? At saan mo nakuha ang espadang yan? Tahimik na umupo si Eman sa harapan ng kanyang lolo. Ibinaba niya ang espada sa mesa at marahang tumingin sa kanyang lolo. Lolo Agustin, ang espada po na ito
ay pagmamay-ari po ni tatay. Si tatay po, isa po siyang lihim na tagapagtanggol ng San Felipe laban sa mga aswang. Ano ba sinasabi mo? Lolo Agustin, isinakripisyo po ni tatay ang buhay niya para maisarado ang lagusan ng mga aswang sa puno ng balete. Lo, ang puno po ng balete na yon, doon niyo po ginagawang ritual para sa asawa niyo, hindi ba? Pasandali. Paano mo nalaman ang tungkol sa ritual at ang puno ng balete sa gubat? Alam ko po na magiging masakit ang susunod na sasabihin ko. Pero kailangan niyo po ito malaman ngayon, Lolo. Ang ritual po na ginagawa niyo, hindi po yun para buhayin si Lola. Nilinlang ka po ng isang makapangyarihang aswang sa panaginip niyo. Dahil ang totoo po, ang ritual na yun ay upang buksan ang lagusan ng mga aswang. Kaya simula po nang gawin niyong ritual, ay nagkaroon muli ng mga pag-atake ng mga aswang dito sa San Felipe. Tumayo si Lolo Agustin, nagpalakad-lakad dito. Halatang natuliro ito sa mga sinabi ni Eman. Hindi! Hindi totoo yan! Ang panaginip ko! Malinaw na sinabi niya sa akin na maibabalik ang asawa ko kapag ginawa ko ang ritual na yun! Edit lang kanila, Lolo. Ang ritual po na yun ang nagbukas muli sa lagusan ng mga aswang sa puno na yun. Halos hindi makahinga si Lolo Agustin sa kanyang narinig. Tumitig ito kay Eman habang may galit sa mga mata. Paano mong nalaman ang lahat ng ito, Eman? Sino nagsabi sa'yo? Hindi na po mahalaga kung paano ko po nalaman ng lahat ng to, Lolo. Ang mahalaga po ay tanggapin niyo po na hindi na mabubuhay muli si Lola. Palayain niyo na po siya. Hayaan niyo na po manahimik ang kaluluwa niya. Sinungaling ka! Hindi kita pakikinggan! Hindi ko matatanggap ang mga sinasabi mo! Agad na pumasok si Lolo Agustin sa kwarto nito at malakas na isinarado ang pintuan. Naiwan namang mag-isa si Eman sa sala. Alam niya na nasaktan niya si Lolo Agustin sa mga sinabi niya. Ngunit napagtanto niya na yun ang tamang gawin kaysa umasa ang kanyang lolo sa isang bagay na hindi naman mangyayari. Isang umaga, nagkita sina Eman at Mang Amaro sa gubat upang makapag-usap. Sa pagkakataon na yon, ay nakilala na si Eman sa San Felipe. May mga narinig pa siya na sinabi ng matatanda na si Eman ay kagaya ng isang hindi kilalang tagapagligtas noon sa buong San Felipe. Walang kaalam-alam ang mga tao na anak si Eman ng tagapagligtas na tinutukoy ng mga ito. Ilang araw na lang at ang pulang buwan ay darating na. Lahat ng aswang ay mas lalakas. Ang lagusan ay tuluyang magbubukas, Eman. Maganda ka sa gabing yun. Dahil doon natin susubukang isarado ang lagusan. Isang pagkakataon lamang ang meron tayo. Kaya hindi tayo dapat magkamali. At hindi natin yung dapat sayangin. Inihahanda ko na po ang sarili ko para sa pagdating ng pulang buwan. Pero Mang Amaro, hindi pa rin po ako kinakausap ni Lolo Agustin mula nang sabihin ko po sa kanyang katotohanan. Nanilinlang lang siya ng aswang. Hindi niya matanggap na hindi na po mabubuhay si Lola. Hayaan mo muna siya, Eman. Mahirap tanggapin ang ganoong katotohanan. Lalo na kung buong puso kang umasa. Kailangan niyang iproseso ang lahat. Ngunit darating din ang araw na maiintindihan niya mga sinabi mo. Tumahimik si Eman. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya bago muling nagsalita. Mang Amaro, nakahanda po akong isakripisyo ang buhay ko. Gaya ng ginawa ng tatay ko noon para maisarado ang lagusan ng mga aswang. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Eman? Tandaan mo na kapag ginawa mo yun, ay hindi ka na makakabalik pa dito sa mundo nating mga tao. Opo, sigurado po ako, Mang Amaro. Kung yun lang po ang natatanging paraan para mailigtas ang San Felipe, gagawin ko. Yun ang ginawa ng tatay ko. Isa siyang tagapagligtas. At ngayon, nasa akin ang responsibilidad na ipagpatuloy ang sinimulan niya na kailangan kong tapusin. Napuno ng respeto ang mukha ni Mang Amaro habang tinitingnan si Eman.
Hindi lahat ng tao ay kayang gawin ang desisyon na ginagawa mo ngayon. Pinahanga mo ko, Eman. Talagang ang anak ka ni Eliseo. May isa lang akong hihilingin sa'yo. Kapag wala na ako, ikaw na ang bahala kay Lolo Agustin. Siguraduhin niyo pong ligtas siya at aalagaan mo siya. Pinapangako ko sa iyo, Eman. Ako na ang bahala kay Lolo Agustin. Maraming salamat po, Mang Amaro. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin, Eman. Ang ginagawa mo ay para sa lahat. Isa kang tunay na bayani, gaya ng iyong ama. Napatingala si Eman sa kalangitan at sinalubong ang kanyang mga mata ng matinding sikat ng araw. Mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang misyon. Ngunit sa kabila nun, ay alam niyang yun ang tamang gawin para sa kaligtasan ng mas nakararami. Hanggang sa sumapit na ang gabing hinihintay ni Eman. Sa pagtingin niya sa kalangitan, ay nakita niya ang bilog na buwan, ngunit ang nakapalibot na liwanag doon ay kulay pula. Nakakakilabot, parang dugo. Humigpit ang hawak niya sa espada habang naglalakad siya patungo sa gubat. Pagdating ni Eman sa bukana ng gubat, ay nakita niya si Mang Amaro. May dala itong malaking bayong na may laman na kung ano-anong gamit. Dumating na ang pulang buwan. Wala nang atrasan ito, Eman. Ito na ang hinihintay natin. Nakahanda ako, Mang Amaro. Kung gayon, tara na. Kailangan natin maisagawa ang ritual bago sumapit ang 12:00 ng hating gabi. Sabay silang naglakad papasok sa gubat. Habang papalapit sila sa puno ng balete, ay naramdaman ni Eman ang bigat ng paligid. Pagdating nila sa harap ng puno ng balete, ay inilapag ni Mang Amaro ang bayong sa lupa. Tumikhim ito at tumingin kay Eman. Magsisimula na ako, Eman. Kailangan nating isagawa ang ritual bago pa tuluyang magbukas ang lagusan na ito. Inilabas ni Amaro mula sa bayong ang mga gamit, mga kandilang itim, isang mangkok ng asin, langis na pangritual, at isang piraso ng anting-anting na gawa sa matandang kahoy. Eman, ikaw ang magbabantay sa paligid. Sigurado kong pipigilan tayo ng mga aswang. Kapag dumating sila, protektahan mo ako habang ginagawa ko ang ritual. Hindi pwede magambala ang ritual na aking gagawin. Ako po ang bahala sa kanila. Hindi ko hahayaan na masira nilang ritual. Sinimulan na ni Amaro ang paghahanda. Pinwesto nito ang mga kandila sa paligid ng puno ng balete at sinindihan ang mga yon. Habang inaayos ni Mang Amaro ang mga gamit, tumingin si Eman sa paligid. Bigla niyang narinig ang kaluskos mula sa likuran ng mga puno. Sinimulan na ni Mang Amaro ang ritual. Tumayo ito sa harap ng puno ng balete at iniangat ang anting-anting sa hangin. Binasa nito ang mga sinaunang salitang nakasulat sa luma at sirang papel na hawak nito. Samantala, nakabantay naman si Eman kay Mang Amaro. Alerto siya at panay ang linga sa paligid. Maya-maya pa ay biglang kinilabutan si Eman. Isang malamig na hangin ang gumapang sa kanyang likod at ang balahibo sa kanyang braso ay tumindig. Napansin niyang parang gumagalaw ang mga anino sa paligid ng puno ng balete na para bang may mga mata na nakatingin sa kanila mula sa dilim. Isang malakas na kaluskos mula sa kaliwa ang bumasag sa katahimikan. Lumitaw ang unang aswang mula sa likod ng makapal na puno. Malaki ang katawan nun at matulis ang mga kuko. Sumunod ang 2 pa, tapos 3, hanggang sa naging isang buong kumpol ng aswang ang nagpakita. Ang ilan sa mga yon ay gumagapang sa lupa na parang mababangis na hayop. Sa isang iglap, sumugod ang unang aswang. Ang matatalas nitong kuko ay sumunggab kay Eman. Umatras siya ng mabilis, sabay hampas ng espada. Tumama yon sa leeg ng aswang. Bumagsak ang katawan nito sa lupa, ngunit hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon upang magpahinga. 2 pang aswang ang sumugod mula sa magkabilaang panig. Umikot si Eman at halos magkasabay na tumama ang talim ng espada sa katawan ng 2 aswang na agad na ikinamatay ng mga yon. Hindi kayo makakalapit! Hindi niyo mapipigilan ang ritual! Habang nakikipaglaban si Eman,
ay patuloy lang si Mang Amaro sa pagsasagawa ng ritual. Ang hangin sa paligid ng puno ng balete ay lalong bumigat at ang lupa ay tila humihinga. Ang liwanag ng pulang buwan ay mas naging matindi. 3 aswang ang magkakasabay na sumugod kay Eman. Tumakbo siya at tumuntong sa isang ugat ng puno ng balete. Mula roon ay tumalon siya ng mataas upang salubungin ang mga aswang. Tumama ang espada sa braso ng isang aswang. Mabilis niyang sinaksak sa liig ang isa pa at ang isa naman ay hinati niya ang katawan sa dalawa. Ngunit tila hindi nauubos ang mga aswang. Sa bawat aswang na napapatay ni Eman ay tila mas marami ang dumarating. Talagang desidido ang mga yon na pigilan sila ni Mang Amaro. Hanggang sa dumating ang mas malalaking aswang, mas mabangis at mas mabilis. Ang isa sa kanila ay halos masunggaban si Eman, ngunit nagawa niyang ilaga nito at ibaon ng espada sa likod nito. Sa gitna ng kaguluhan, habang walang tigil ang pag-atake ng mga aswang, biglang yumanig ang lupa sa harap mismo ng puno ng balete. Isang malalim na hukay ang bumukas at mula roon ay umalingaw-ngaw ang nakakatakot na sigaw na parang meron doong libo-libong kaluluwa na humihingi ng saklolo. Eman, kailangan mong tumalon sa hukay upang tapusin ang ritual! Saglit na napahinto si Eman sa gitna ng laban. Tinitigan niya ang hukay. Naghanda na si Eman para tumakbo papunta sa hukay. Ngunit bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Itigil mo yan! Itigil mo yan, Eman! Lumingon si Eman at nakita niya si Lolo Agustin. Nilapitan nito si Eman at mahigpit siyang hinawakan sa balikat. Lolo! Ano po ginagawa niyo rito? Delikado po rito! Eman! Ako ang dapat magsakripisyo at hindi ikaw! Pero Lolo, ako po ang tagapagligtas. Ako may tungkulin na gawin ito. Bata ka pa, Apo. Marami pang pwedeng mangyari sa'yo. Kontento na ako sa mga nangyari sa buhay ko. Panahon na para makasama ko ang mahal kong asawa sa kabilang buhay. At isa pa, ako ang dahilan kung bakit nabuksan ang lagusan. Kaya ako ang dapat gumawa nito. Ako ang dapat magsakripisyo. Kailangan kong itama ang aking nagawang pagkakamali. Inilit ni Eman na pigilan ang kanyang lolo, ngunit itinulak siya nito palayo sa hukay. Tumakbo si Lolo Agustin papunta sa hukay. Nang umabot ito sa gilid ng hukay, ay saglit itong tumingin kay Eman at ngumiti. Saka ito tumalon, papasok sa hukay. Nang nilamon si Lolo Agustin ng hukay, ay biglang hinigop ng hukay ang mga aswang sa paligid. Tila naging isang napakalaking imbudo ang hukay na yon para sa mga aswang. Tumakbo si Eman papunta sa gilid ng hukay habang umiiyak, ngunit nahawakan siya ni Amaro at hinila palayo. Eman, tapos na ang ritual. Wala ka nang magagawa pa. Nang wala ng aswang sa paligid, ay agad na sumarado ang hukay at ang pulang buwan ay unti-unting bumalik sa normal. Napaupo si Eman sa lupa habang ang mga luha niya ay tuloy-tuloy na dumaloy mula sa kanyang mga mata. Lolo, bakit niyo ginawa yun? Bakit kayo? Eman, ginawa niya yun dahil mahal ka niya. At yun ang gusto niyang gawin para protektahan ka. Ngunit hindi maialis ni Eman ang bigat sa kanyang puso. Sa kabila ng tagumpay nila, ramdam niya ang matinding kawalan. Hinayaan lang ni Mang Amaro si Eman na magluksa. Nang kumalma na si Eman, ay muli siyang tumayo habang hawak ang makapangyarihang espada. Eman, tapos na ang lahat. Wala nang lagusan. Ligtas na ang San Felipe. Nagtagumpay tayo. Sigurado ako na kung nasaan man ang iyong ama, ay ipinagmamalaki ka niya. Ganon din ang lolo mo. Opo, tama kayo. Tapos na. Pero ano ang kapalit? Buhay ni Lolo Agustin. Wala na ang lolo ko, Mang Amaro.
Eman, alam kong masakit. Pero may dahilan kung bakit hindi ikaw ang nagsakripisyo ng buhay para sa lagusan. Gaya ng sinabi ng iyong lolo, marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Tama ka, Mang Amaro. Kaya hindi ko sasayangin ang pagbubuwis ng buhay ni Lolo Agustin. Sa ngayon, sa iyo ko muna iiwan ang espada ng aking tatay. Pero bakit, Eman? Ikaw ang may karapatang mag-ingat ng espada na ito. Babalik ako sa Maynila, Mang Amaro. Kailangan ko munang ayusin ang buhay ko ron. Pero pinapangako ko po sa inyo, babalik ako dito. At sa pagbabalik ko, haharapin ko ang mas malakas na aswang na naninlang kay Lolo Agustin. Siya ang tunay na kalaban, kaya alam ko na hindi pa tapos ang laban. Siya ang nagsimula ng lahat ng ito, kung bakit binuksan ni Lolo ang lagusan. Kung gano'n, Eman, hihintayin ko ang iyong pagbabalik sa San Felipe. At kapag nagbalik ka na, asahan mo na nandito pa rin ako. Sasamahan kita hanggang sa kahuli-huli ang laban mo, bilang pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng ginawa ni Eliseo noon para sa akin. Tumango si Eman at pilit na ngumiti. Inabot na niya kay Mang Amaro ang espada at nagsimula na siyang maglakad palayo. Sa huling pagkakataon, nilingon ni Eman ang puno ng balete. Pakiramdam niya ay isa yung bantayog ng lahat ng sakripisyong ginawa ng kanyang tatay at ng kanyang lolo. Lolo, tatay, pinapangako ko, babalik po ako dito upang tapusin ang laban. Hindi ko sasayangin ang sakripisyong ginawa niyo. Nagpatuloy si Eman sa paglalakad. Nang nasa bukana na siya ng gubat, ay sandali siyang huminto nang may malamig na hangin na yumakap sa kanya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at muling napaluha dahil ramdam niya na ang tatay at lolo niya ang yumakap sa kanya ng mga sandaling yon. Sandaling yon. Sandaling yon. Sandaling yon. Sandaling yon.